What's up? And welcome sa Milkshake Recaps. Grabe, ang tagal ko na hindi sinasabi yun. So nakikita nyo, 2 buwan na ako hindi nagbibigay ng update dito sa anime na to. Pagka-upload ko ng Squid Game, lahat na nakikita ko sa comments puro Kuroko. Kaya ito na, ibibigay ko na, huwag na kayo magalit. O diba, natalo na ng Seirin yung Yosin. Nilapitan sila ng reporter para interviewin. Kasi sumisikat na yung team nila eh. Sunod-sunod ba naman yung panalo? Lakas ng plot armor eh. Napansin ng reporter yung kanya-kanyang skills ng mga miyembro sa grupo. Kasama si Kuroko, this time, nakikita na siya. Mukhang nagpe-paid off na yung hard work ni bro. Pero hindi siya satisfied dun sa relationship ng dalawang magkapatid. Pinapabalik niya yung kwintas na pinapatapo ni Taiga. Kaya habang papunta siya kay Tatsuya, nakita niya si Alex na sinasakal ng lalaking naka-braids. Sino tong lalaking to nakamukha ni Iverson? Tapos si Tatsuya puro pasana yung muka. Delikado tong player na to, talagang naghahanap ng away. Pero biglang dumating si Kise para pigilan yung away. Binigyan tayo ng introduction na yung lalaking to ay dati palang player sa Teiko na pinalitan ni Kise na si Haisaki Shogo. Tinanggal siya ni Akashi kasi napaka-toxic, nambuburaot ng pagkain, hindi nagpa-practice, tapos nambababae. Kahit hanggang ngayon toxic pa rin si bro. Sinagasaan niya yung mga kakampi niya para lang masupalpal ni Kise. Ngayon, imbis na mag-sorry sa mga kakampi niya, pota sinampal niya pa. Nagulat yung team ng Kaijo. Bakit nila pinapayagan yung kagaguhan na yan? Tapos, kalbo pa yung ka-teammate niya oh, walang buhok oh, mas masakit yan. Tapos hinahayaan lang siya ng mga player niya kahit yung captain, kaya nagalit din yung captain ng Kaijo. So pagdating sa skill, hindi sila masyado nagkakalayo ni Kise. Pero ang pagkakaiba nila, imbis na gayahin niya lang yung galaw ng player, kukunin niya mismo, tapos gagawin niyang kanya. Bigyan ko kayo ng example. So galit to si Kasamatsu sa kanya. Hoy, makinig ka nga! Respetuhin mo mga kampi mo, tarantado! Pinakitaan ng behind the back, between the legs, spin move, tapos between the legs ulit sa kalaban. Sumalakay, pinasa kay Kise, reverse dunk, para play! Ngayon, nagkatapat na silang dalawa ni Kise. Ako magbabantay sa'yo ngayon. Tignan natin. So siya naman yung gumawa nung behind the back, between the legs, spin the move, tapos between the legs ng kalaban. Pero this time siya naman yung nagdunk kasi buhaya eh. Pero binawian din sila ng kakaibang 3-pointer na to na 2 kamay yung gamit. Pero kay Haisaki, kahit gaano kapangit yung tira mo, kukunin niya eh. Gulat sila lahat kasi sa isang tinginan lang nakuha na kagad yung galaw. Nahihirapan na yung Kaijo kaya kailangan na ni Kise mag-lock in. Pero kahit anong gawin ni bro, napipigilan pa rin siya ni Haisaki. Tapos inasar pa siya. Oy Kise, naalala mo ba? Nakaload ka rin noon nung inagaw ko sa iyo yung jowa mo. At hindi nagbibiru si bro kasi nung middle school, nung 1-on-1 nila natalo si Kise. Tapos nilandin ni Haisaki yung jowa ni Kise sa harap ng mga ka-teammate niya, tapos sabay silang umalis. Nawawala na ng pag-asa si Kise, kaya biglang tumayo si Kuroko. Kise! Ha? Ayusin mo! Malaki yung pusta ko dito, gago! Kaya na-motivate na si Kise mag-lock in. Sinabi niya kay Haisaki, may lilinawin lang ako. Mali yung iniisip mo. Hindi ko girlfriend yung babaeng yun. Siya lang yung dikit ng dikit sa akin. Nakakasuka nga eh. Pinagkakalat niya na boyfriend niya isang model. Eh wala namang kami. Kaya huwag ka nga mayabang dyan. Tulad mo, hindi ko kailangan manguha ng babae. Model naman ako eh. Kusa silang lumalapit sa akin. So ngayon talagang naka-lock in na si bro. Kasi nung pagpasa sa kanya nung bola, bigla niyang ginawa yung shooting form ni Midorima. Tapos nakagawa ng 3 points galing dun sa half court. Alam ni Taiga na hindi niya kaya gayahin yung Generation of Miracles. Pero ngayon kaya niyang gayahin lahat. Isang kamay na tira ni Aomine, yung supalpal ni Murasaki Bara. Tapos ayun nga, yung out of this world na tira ni Midorima. Kaya ending, natalo yung team ni Haisaki. And yeah, makakalaban ng Kaijo, yung team ng Seirin. Pero hindi pa tapos kasi nagbabalak ng masama to si Haisaki, parang inaantay niya yata si Kise lumabas. Pero biglang sumulpot si Aomine tapos binabalaan siya na wag na ituloy yung plano niya. Pero matigas yung ulo ni bro, kaya binigyan siya ni Aomine ng left hook. Tulog! So yeah, tapos na tayo sa arc na yan. Ngayon dito naman tayo sa Shutoku laban sa team ni Akashi na ang Rakusan. Sa totoo lang, itong part na to, introduction lang to para sa finals eh. Kasi si Akashi siya yung final boss dito eh. Pero mahalaga tong part na to kasi dito nyo malalaman yung kapangyarihan nitong taong to. Kung bakit napakadaya. Tapos itong buong team nila sobrang daya din. Kasi di ba si Kiyoshi, parte siya ng Uncrowned Kings. Tatlong kamiyembro niya yung kasama dun sa Rakusan. Sobrang
Nakakaputa. Tapos hindi pa natatalo si bro sa buong buhay niya kaya talaga siya yung final boss dito eh. So simula na yung laban. Nakuha kagad ng Shotoku yung bola. Tapos tinira kagad ni Midorima. Walang hesitation. 3 points kagad. Talagang desperado siyang matalo si Akashi. Tapos ginawa niya yun ng paulit-ulit. Tapos gumagawa din siya ng play para maka-score yung iba niyang mga kakampi. Hanggang sa umabot yung second quarter. Tapos tie parehas yung kanilang mga score. Si Akashi naman sa first half lang siya gumagawa ng mga simpleng play lang naman. Kaya sa second half ini-expect ni Midorima na sa second half na ipapakita ni Akashi yung galing niya. Ngayon pumasok yung Seirin para mag-warm up. Nakasalubong nila ngayon si Akashi. Hoy Kupal, imposible hindi mo ako matandaan. Sinaksak mo yung mukha ko ng gunting. Tapos ginupitan mo yung sarili mo ng hindi papantay. May-ari ka ba ng parlor? O nagpa-plastic surgery ka ha? Oh my God. Siyempre naman, tandang-tanda ko nga eh. Pero binabalaan kita na kapag may nangungupal sa akin habang may kausap ako, Baby, you got something in your nose. Sniffing that K, did you feel? pinapatumba ko. Taiga! Ang ina nung ginawa niya sa akin. Kasi yung kapangyarihan ni Akashi, itong mga mata niya, yung Emperor Eye, kaya niyang i-predict yung sunod na mangyayari sa laro. Tapos kaya niya rin mang bali ng ankle ng kalaban. Pero sa scene na to, hindi ko rin ma-explain ba't natumba si Taiga dito. Ngayon, nag-lock in na si Akashi kay Midorima. Grabe yung pressure na binibigay nitong halimaw na to sa court. No hesitation, tinirahan niya sa mukha si Akashi. Pero nagulat siya nung makita niyang ini-scan siya na parang AI. Na-steal niya yung bola, kumanda sa pass break, binantayan siya ni Takao. Di ka makakalusot sa akin! Sino ba nagsabi? Nalulusutan kita. Tapos bigla siyang ginamitan ng Mangekyo Sharingan ni Akashi. Tapos mapupunta tayo sa point of view kung paano niya titiklopin yung dalawang tuhod ng kalaban niya. Crossover na galing impyerno. Tapos tinirahan lang siya ni Akashi habang tinititigan sa muka. Tapos sa mga susunod na scene, mas grabe pa yung gagawin nitong taon to. Nalusutan niya yung screen, pati yung pagpeke ni Midorima nakita niya. Tapos sa susunod na gagawin niya, kailangan na nila maghanda ng 2 wheelchair. So nilapitan siya ng 2 bantay. Agad dyan ka na lang. Oo, 2 kami, di ka makakalusot. Pinakitaan niyo ng kaliwat ka ng dribble, tapos bigla na lang silang natumba. Dinaanan lang sila ni Akashi na para silang mga kinder. Upo lang kayo dyan, mga bata. What the fuck? Di ako makatayo. So lilayap na dapat si Akashi, pero sinabayan siya ng captain ng kalaban. Nilagay niya sa likod, tapos pinasa gamit yung siko niya. Papunta kay Lebron, tapos dinunk niya yung bola. Naglakad si bro, talagang pinapaalam niya na siya yung tunay na villain. Syempre, pati si Midorima, pinakitaan niya ng same treatment. Lahat ng mga player sa court, hindi makapaniwala sa mga nakikita nila. Kung paano nila binabiolate yung mga tuhod nila. Pero hindi pa tapos yung laban kasi hindi pa nawawalan ng pag-asa yung mga Shotoku. Tapos huling laro na ng mga seniors nila kaya kailangan na nila mag-lock in. Buti na lang, meron pang baon tong dalawang to. So ngayon sa fourth quarter, tambak sila ngayon ng 20. Grabe yung pressure na binibigay ng Rakusan. Pero si Midorima naka-lock in. Bigla siyang pumwesto na para siyang titira. Wala pa sa kanya yung bola kaya nalilito yung mga nanonood. Pero yung mga kakampi niya nakapwesto na sa ilalim. Pagkatalon ni bro, biglang pinasa ni Takao sa kanya sa kalagitnaan ng ere. Tapos gumawa ng 3 points. Mukhang may pag-asa sila ngayon. Kapag mahanap ni Takao si Midorima, instant 3 points. Kung palagi nilang gagawin yan, talagang makakahabol yan sila. Tapos si Lebron hindi na makascore. Masyado sila naging kampante. Kaya hindi nila mapigilan yung duo. Pinapakitaan na nila ng pressure yung Rakusan. Tapos double team na nila si Akashi. Pero mukhang hindi siya napipressure. Mukhang kalmado si bro. Inatrasan niya sila, tumapat sa sarili nilang ring tapos titira. What? Uy gago, sarili niyong ring yan. Yung buong court, tahimik lang sa nangyari. What the fuck? Kung ako yan, babangkuin ako ni coach. Pero ginawa niya yun para balaan yung mga kakampi niyang nagiging kampante na. Kailan ko kayo hinayaan na hindi magseryoso? Natambakan lang natin yung mga kalaban, naging chill guy na kayo. Tapos ito talagang sinabi ni Akashi. Kaya ayusin niyo yung paglalaro. Pero sige, kung matatalo tayo dahil sa ginawa ko kanina, aakuin ko yung kasalanan ko. Tapos mag-quit ako sa team. Ay hindi, ganito na lang. Kukunin ko yung 2 kong mata. Tapos ibibigay ko sa inyo. Is this nigga serious? Bro, laro lang yan. Di sila makapaniwala sa pinagsasabi ni bro. Pero alam ni Taiga na gagawin niya yan. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman yun mangyayari kung mananalo tayo, di ba? So yeah, nag-lock in na rin tong Rakusan. Nilo-double team na nila si Takao. Nagawa niya makaalis sa depensa tapos sakto libre si Midorima. Pero this time, nahuli yung pasa niya ni Akashi. Tapos nakagawa siya ng easy layup. And simula nun, mukhang hindi na maganda yung nangyayari sa Shotoku.
Kasi pati yung mga kakampi ni Akashi, dinudurog na sila. Kaya ang ending, natalo yung Shutoku. Magaling yung pinakita nila Midorima, pero habang paalis sila ng court, hindi nila napigilan na umiyak. So sad. So dito tayo na naman sa sunod na laban. Seirin versus Kaijo, let's go. Ngayon, priority ng Seirin tambakan sila Kise. Kasi nakita naman nila nung nakaraang laro, ginaya niya lahat ng kakampi niya dati. Kaya parang kakalabanin nila lahat ng sabay-sabay yung Generation of Miracles. Kaya inunahan ni Kuroko ng Vanishing Drive, humanda para tumira, ginamit niya agad yung dalawa niya special move kaya easy 2 points. Nung pabalik na sila sa depensa, biglang pumasok yung bola sa kabilang ring. Ginamit kaagad ni Kise yung tira ni Midorima. Wala pang 2 seconds, meron na silang 3 points, napakadaya. Tapos simula nun, naging sakit na siya sa ulo ng mga Seirin. Pinagkukumbay niya lahat ng mga moves. Lalo na yung move ni Aomine, tapos yung ankle breaker ni Akashi. Natumba si Taiga, parang nahulog lang sa upuan. Tapos tinirahan ni Kise. Pero di pa siya tapos. Binalian niya si Kuroko, tumira na naman sa malayo, tapos nagdala ng bagyo. Paano niya yung tatalunin? Tambak sila ng 13. Tas kay Kuroko pagaling yung 2 points na yun. Pero napapagod din pala si Kise kaya nag-decide siya na mag-chill na lang muna, mamaya na lang ulit. Kaya inisip nila mukhang chance na to para makabawi pero mga tira nila hindi pumapasok. Pero eventually nakagawa din sila ng comeback play. Until nagkaroon ng moment si Taiga at si Kise na magkatapat. Kung natatandaan nyo, niluto si Taiga ng lalaking to partida, naka-office attire pa yan. Pero this time mukhang si Taiga na yung nananalo sa rematch nila. Ngayon habang umiinit na yung laban, biglang tumawag yung Kaijo ng substitution tapos kay Kise. Kasi etong si bro may injury pala. Tapos pinalala pa ni Haisaki kaya pinapanood niya yung mga kakampihan na niluluto ni Taiga. Natambakan patuloy sila sa 4th quarter kaya nauurat na si Kise, "Coach, papasukin nyo na nga ako." Pero nandyan lang siya, nababad trip sa mga player niya. Tapos yung mga Rakuzan nag-pull up bigla para manood ng laro. Inaabangan kung sino yung next nilang makakalaban. Ngayon ang goal na lang ng Seirin, matambakan lalo yung Kaijo pero si Kise di makapagpigil. Pinayagan na siya ni coach maglaro tapos sabay pa sila ni Kuroko pumasok sa court. Yun, nakapasok ka rin. Ang tagal mo ha. Hindi siya pinansin ni Kise kasi si bro talagang nakalock in na. Pinaghalo niya yung crossover ni Akashi tapos yung bilis ni Aomine. Tapos nawi-witness nilang dalawa yun. Ayos ka Kise ha, wala man lang credits. Kuroko, kamehameha kay Taiga, tumalon sa free throw line pero sinalubong ng kamay ni Murasaki Bara. Supalpal! Tapos ginawa ni Kise yung akala ni Taiga na imposible. Nag-charge si bro ng sarili niyang kamehameha tapos naka-score yung kakampi niya after masalo. At di lang yun, kahit yung nawawalang tira ni Kuroko, straight up, Control-C, copy-paste. Kaya dahil kay Kise lumalamang na sila. Pero si Taiga hindi nagpapalamang. Kaya ginamitan siya ni Kise ng kaliwang crossover. Wow, this time nakatayo si Taiga. Kanang crossover. Yun, para sa final play. Nagkaroon yung Seirin ng opportunity para sa fast break. Pero si Kise ang bilis, nasa harap na kaagad. Wala nang choice si Taiga, tumalon siya sa free throw line. Gagawin niya ba ang meteor jump? Kaso wala siya sa zone. Hindi aabot kaya binato niya sa backboard. Nasalo ni Kuroko. Tapos siya yung gumawa ng final shot. Tapos pumasok. Buzzer beater. The crowd goes wild. Once again, panalo na naman ang Seirin. What a plot armor. I mean, what a game. Pero seryoso, kung di injured si Kise, siya yung panalo dyan eh. Pero dito na tayo sa next game, ang finals. Rakuzan versus Seirin. Tulad ng sinabi ko last time, yung Rakuzan meron silang mga hugot. Basically sila yung big three ng Cleveland noong 2014 to 17. Yung isa magaling sa dribble, magaling sa shooting, tapos mamaw sa ilalim. Tapos meron pang isa si Chihiro Mayuzumi na kakaiba yung aura pero mamaya na yan. Ngayon sa first quarter sobrang lala. Binantayan si Taiga ni Akashi. Tapos alam nyo ginawa ni bro? Meteor Jam! Sobrang excitement ni Taiga, nakapasok na siya sa zone first quarter pa lang. Syempre matik, madali kay Taiga yan kaya ini-spam niya yung tanginan Meteor Jam. Pero si Akashi, unbothered kahit nasa zone si Taiga, tiklop. Ngayon since hirap yung Seirin, pinasok na nila si Kuroko. Sikat na si bro. Go number 11! May mga fans na nag-cheer sa kanya. Pero sa totoo lang bad news yun. Kasi nakikita na pati mga pasa niya, yung mga times na tumira siya, tapos hinawakan ng matagal yung bola sa court, lalo na yung last shot niya sa Kaijo. Kaya imposibleng hindi siya mapansin. Dahil dun wala nang kwenta si Kuroko, kakapasok niya lang, binangko na lang siya ulit. Tapos ito pa yung nagpapainis sa kanya. Ngayon si Akashi gumawa ng pasa. Biglang lumitaw si Chihiro
Chihiro tapos hinampas yung bola papunta sa kakampi niya. Kaya nakagawa ng easy 3 points. Etong lalaking to nawawala tapos pumapasa na parang si Kuroko. Kiniklaim ni Chihiro na mas magaling pa siya sa kanya. Parang tatay mo, bigla na lang siya nawawala tapos marunong pa siyang tumira ng normal. Kaya nung tinignan niya si Kuroko, sobrang bad trip sa kanya. Ikaw ba naman gayahin yung buong flow, word for word, bar for bar? Ngayon si Captain Junpei nagpapaulan ng tres, pero dito magkakaroon ulit ng problema kasi binantayan niya yung shooting guard ng kalaban, sinabayan ni bro, tapos nakakuha siya ng foul kahit hindi niya naman tinamaan. Pangatlo niya na yun, kaya nilaban ni bro. Hindi ko naman siya tinamaan ah. Tangina naman rep, bulag ka yata Technical foul, block number 4. Pangatlong foul na yun bro, tapos dinagdagan niya pa. Kaya binangko siya ngayon. Wala na tuloy titira ng 3 points. Ngayon pumasok ulit si Kuroko para bantayan si Chihiro. Tinitirahan lang siya ni bro. Pero parte pala yun ng plano niya para malipat yung atensyon kay Chihiro. Kaya nag-uumpisa na naman siyang mawala, tapos gumagawa ng mga play kaya nakakahabol na naman sila ulit. Ngayon, yung mga oras na pinantayan ni Koga nitong shooting guard na kalaban, nalaman na ni Junpei yung pang-counter sa kanya. Kaya bawat tira ng kalaban, supalpal. Supalpal! Tapos another 3-pointer. Nakakahabol na naman yung Seirin. Tapos si Taiga nasa zone pa din. Meron pa siyang force field sa court kahit si Akashi hindi makalapit. Pero etong si Akashi meron palang niluluto bago yung laban nila. Nagpaiwan siya sa depensa. Ngayon simula dito, malalaman nyo kung bakit nakakaput na yung title ng mga video. Kasi sa part na to, nasa dulo na ako ng upuan ko. Tumalon si Taiga para sa Meteor Jam. Gusto niya na talagang tapusin yung karir ni Akashi. Pero si bro hindi siya tumalon. Tapos kinuha niya yung bola na parang pumipitas lang ng mangga. Tapos bigla niyang ni-reveal na siya mismo nakapasok na sa zone. Nagulat lahat ng mga kakampi niya. Pero ngayon ibalik niyo yung wheelchair. Kasi bali na naman yung mga tuhod nila, pinagdasal. Oh my god. Napeke niya sila Kuroko. Tapos easiest layup ng buhay niya, grabe. Pinaggrosaryo niya yung dalawang player. Kung ako yan hindi na ako babalik dyan, magde-deact na ako ng account. Wala nang choice yung Seirin. Inasa na nila kay Taiga. Kaya mo na yan pre. Sobrang lakas na ni Akashi. Kaya niya nang dumepensa ng mag-isa. Meron pa siyang sariling haki. Yung mga nanonood lang ng One Piece yung nakakagets. Ngayon nabanggit ni Aomine na meron pang pangalawang gate sa zone. Tapos merong bantay doon pero hindi mabuksan ni Taiga. Yun na lang yung way nila para makabawi. Sinabihan siya ni Kuroko na wag niya na subukan. Gumawa na lang sila ng team play. So nung binabantayan ni Taiga si Akashi, nalusutan siya pero nasa likod pala si Kuroko and for the first time, nakuwanan siya ng bola. Talagang naapektuhan dun si bro. Sinubukan niyang pigilan yung alley-oop kay Taiga pero si bro, nakatikim lang ng posterize. Talagang laki ng epekto sa kanya nun. Bawat possession nagmimintis yung tira. Tapos expired na yung subscription niya sa zone. Nagtayo na siya ng charity kasi namimigay na siya ng bola. Nakahabol na yung Seirin kaya nagagalit sa kanya yung mga ka-teammate niya. Pero inako na lang ni bro yung mali niya at bigla siyang nag-sorry. Pero parang feeling nila ibang tao tong kausap nila. Hindi na siya naging makasarili. Tapos pinakiusapan niya yung mga ka-team niya na tulungan siyang manalo. Nung nag-start na yung laro, napansin kagad ni Taiga iba na yung aura nitong kalaban niya. Pinasa ni Akashi sa kakampi niya yung bola at yun yung pinakamasarap niyang pasa sa buong laro. Tumira siya ng tres, ang sarap mo. Nahihirapan na yung Seirin pero hindi nila alam mas malaking panganib yung dadating kasi nireveal ni Akashi na bumalik na yung zone. Pero this time, pati yung mga kasama niya. Tangina na lahat nakidlat yung mata. Sobrang bilis ng mga galaw. Pinosterize si Taiga ni Lebron. Lahat ng Seirin pagod na. Wala pa silang timeout. Mukhang imposible na itong mga tumanalo kahit ilang plot armor pa yan. Pero biglang sumigaw si Aomine. Hoy, Kuroko, Taiga! Umayos nga kayo. Tinalo nyo nga kami. Kukutungan ko kayong dalawa Nag-cheer lahat ng Generation of Miracles puwera lang kay Murasakibara. Pati yung mga tinalo nila na nanonood nag-cheer din basically buong stadium. Dahil doon nabuhayan yung Seirin. Tapos na-realize din ni Taiga na yung nakatayo sa pangalawang gate ng zone ay si Kuroko. Nabuksan niya yun tapos nagbago yung background domain expansion. Lahat ng galaw nila in sync kahit si Akashi hindi na makasabay. Pick and roll kay Kiyoshi tapos dunk it Jonathan. Ngayon sa final play nakagawa si Junpei ng 3 points na may kasama pang foul. Plano nilang i-rebound sa free throw dahil isa na lang yung lamang ng kalaban under 5 seconds. Nadakot ni Kiyoshi yung bola sa ere, only 3 seconds left. Kanino niya ipapasa? Ititira niya kaya? Kay Kuroko pinasa yung bola. Nilapitan siya ni Akashi pero hindi niya napigilan yung pasa. Papunta kay Taiga. Kaya ginawa niya yung dunk na nagpanalo ng laro. What a buzzer beater play. Panalo na po ang Seirin.
First time makaramdam ni Akashi ng pagkatalo. Halo-halo yung pakiramdam na may saya na may lungkot. Kaya nagpasalamat siya kay Kuroko sa magandang laban na binigay nila. And yeah, finally tapos na yung series. Grabe, ito yung pinakamahaba na ginawa ko. Pero seryoso, recommend ko na panoorin itong anime na to. Ang dami kong info na hindi na nabanggit. Laking impact nito sa childhood ko nung bandang 2013. Bumili pa ako ng mga poster, yung jersey ni Taiga. Tapos nagpabili pa ako sa tatay ko sa Japan ng mga figurine nila kaso nawala ako. Fuck. So yeah, thank you sa panonood. I-release ko na lang to in 2 weeks. Milko Shake ko out.